beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan. Ipasok na natin. Marcoleta, binutata, Nino, ng kapwa kandidato, pasok. There's no such thing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw po ito. Ano pong masasabi nyo dito, Colonel Ariel? Idol, kahit si Tintin, ganun ang pagkakaunawa. Tapos ang sinisisi mo lang, yung mga vlogger. Hindi mo ba kaya yung mga mga commentator? Si Idol naman pinanggigilan mo yung mga vlogger. Ito sila, ganun din ang pagkakaunawa sa'yo. Kong, Idol, Marcoleta, si Tintin, ganun din pagkakaunawa. Sa pagkakasabi mo na walang West Philippine Sea. Kita mo ngayon, sasagutin ka ng kapwa mo kandidato kung, nako, eto na, sana magustuhan mo. Well, parang mong sinabi rin na wala rin yung bansang Pilipinas, no? Kasi bago pa lang kami sa serbisyo noon, Marines na yung nagbabantay diyan sa West Philippine Sea na yan. Kita mo, nagbabantay na pala si Kerubin na tumatakbo ring senador to, mga kababayan. Tumatakbo ring senador itong si Kerubin. Matapang din to isa rin ito, mga kababayan, sa nag-alsa nung panahon ni Gloria Kerubin. Pakinggan nyo maigi yung kanyang pahayag, mga kababayan. Ngayon, Idol Marcoleta, pasensya ka na. Idol kita, pero si Tintin mismo nagsabi, ilan ng mga membro ng mainstream media ang nagsasabi doon sa pahayag mo na walang West Philippine Sea. Hindi vloggers. Ang vlogger mga kababayan, nagbibigay lang ng komento sa mga napapanood namin. Para naman sa mga manonood din sa amin. Nakakuha nyo, mga kababayan? Kami nagbibigay lang ng komento sa mga napapanood natin. Nagbibigay tayo ng pananaw sa mga napapanood natin. Para naman sa mga manonood natin, sa mga taga-sunod natin, sa mga nakaantabay sa atin. Ganun lang yan Kaya itong sinabi ng idol ko, pagpasensyahan nyo na. Mukhang talagang damage control siya sa kanyang mga sinabi. Dahil nga walang masisi, sinisisi yung mga vlogger. Hindi ganun. Ang mga vlogger kadalasan dyan, nagbibigay ng reaksyon, opinyon sa mga balita na nangyayari. Para nang sa ganon, meron tayong reference, pagkukuhanan kung bakit natin nasabi ang mga bagay-bagay at mga opinion natin. Ano po, mga kababayan, maliwanag po yan. Kaya Idol Marcoleta, yari ka kay Kerubin. Parang sinabi mo na rin daw na wala ng Pilipinas kung walang West Philippine Sea. Kita mo? Napakalupit nun. Para ka ng binaon nun, Marcoleta, Idol. Di ba? Para ka ng nun, binaon, Idol, Marcoleta, Parang sinabi mo na raw na walang Pilipinas. Sa bagay, kung pagkakaisipin natin yung mga sinasabi ng kagrupo ng idol ko na si Marcoleta, mga kababayan halos ipamigay na buong Pilipinas, di ba? Kanino ba nakapanig yung idol ko? At kaninong partido? Kay Digunyo. Di po ba si Digunyo? Ilang bang beses niya sinabi na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas? Mga kababayan. Di ba? Sabi naman ng China, kung talagang sincero ka, unahin mo muna yung inyong teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Anong ginawa ni Digong? Pinamigay niya bilang tanda. Na siya ay seryoso sa pagsasabi na gagawin ng probinsya ang Pilipinas. Di ba nagpapalakpakan yung mga incheck nung sinabi niya yon sa isang talumpati niya? Kita niyo, mga kababayan, yung po yun, i-connecta natin si Idol Marcoleta. Yung po yung sinusuportahan niya Di po ba? Si Digong. Ganun yun, mga kababayan, napakasimple lang. Kaya tama ito sinabi ni Kerubin, panoorin natin. At nung lumabas nga itong arbitral ruling,
noong 2016 kung saan parte ito ng ating exclusive economic zone. No. Yan yung sinasabi natin na West Philippine Sea. Kung ang sinasabi nila wala yan, di parang sinabi mo na Hindi tayo nag-exist yung hindi bansa tayo natin. nag-exist, no? Oh, kita mo? Idol, binabaon ka ni Kirubin. Parang sinasabi mo pala na wala na rin ng Pilipinas. Buong Pilipinas. Ano? Idol, ano ba to? Kaalyado mo ba to? Ano? Kalaban, sa bagay, parehas kayo, no? Parehas kayo tumatakbo na senador ni Idol Marcoleta, nitong si Kirubin, no? Tapos, ano, patay tayo dyan, mga kababayan. Binaon si Binaon. Oo, binutata. Oo. Sino? Si idol ko, Marcoleta. Langya. O, tuloy. At paano tayo, kung ganito kunwari, yung mga mambabatas natin, Nako. na hindi nga tayo nagkakaisa sa ating pananaw o paniniwala na yung West Philippine Sea na yan, atin yan. At kung papayagan lang tayo na i-explore, i-exploit, i-harness yung resources na yan, yung ekonomiya natin uunlad. Kasi isipin mo, yung Narinig mo ba yon, Idol Marcoleta? Kapag in-explore daw natin yan, pag-aralan maigi kung ano ba nasa ilalim niyan at masyadong interesado ang mga inchik dyan. Kung ano man yung mga nandiyan dyan na pinaniniwalaan nga na napakaraming lamang langis sa ilalim ng dagat, mga kababayan. Yan ho, ang ini-interest ng mga inchik. Yan ho yung gustong ipamigay nila. Di ba, Idol? Idol Marcoleta, paano yan? Sinasabi nyo na walang West Philippine Sea. Ngayon, pumapalag ang mga Pilipino, hindi lang ho tayo, kundi pati na rin itong mga kandidato na to. At hindi lang sila, mga kababayan, ulitin ko, ang pangunawa ng mga Pilipino ay galing sa bunganga ng idol ko na si Marcoleta, walang West Philippine Sea, kaya hayaan na. Ganon din ho yung pananaw ni Digong na hayaan na, pinamigay na nga ng tuluyan, di ba? Hindi na pinaglaban yung pinanalo ni Pinoy o nung administrasyon ni Pinoy. Di ba? Pinanalo na natin yan sa UNCLOS. Pero itong si Digong, mga kababayan, yung papel, yung nagpapatunay na tayo ay nanalo, ang ginawa ni Digong, mga kababayan, itinapon sa basurahan. Ganon kagago itong si Digong, mga kababayan. Tapos maniniwala pa rin kayo? Ewan ko na lang sa inyo. Tuloy. Wag kang ganyan, Mayor Along, yari mamaya yung tatay mo sa akin. Tuloy. gasolina sa Malaysia, for example, binebenta lang ng 20 pesos. Dito sa atin, ang bentahan natin is average of 58 o 60, ganyan. So, 3 times more. Doon kasi sa Malaysia, meron silang 1 million barrels a day na kinukuha doon sa kanilang exclusive economic zone sa South China Sea nila. Dito sa atin, dahil nga sa binubuli tayo, nare-restrict yung mga movements natin, hindi nakakakuha lang tayo ng 6,000 barrels a day. Kita nyo, meron talagang laman, mga kababayan. Pero inyo, nakakakuha tayo, sabi ni Kirubin, meron talagang laman. Maring Emma, thank you naman. Di ba, mga kababayan? So yan ho yung pinamigay ni Digong. Nawala ho sa atin yun. Tapos sasabihin ni Sara na kailangan mapababa ang kuryente, malaking bagay ho yun. Yung mga mina ng langis na pinamigay ng tatay niya. Di ba? Ganyan ho, kagunggong. Itong mga sumusuporta kay Digong, hindi nila maunawaan na tayo ho ay nilugmok ni Digong. Na imbis po tayo umunlad, lalo pa tayong nilugmok. Kasi ho, mga kababayan, ayaw nila tayong umasenso. Yun po yung totoo dyan. Ayaw ng grupo ni Digong na tayo'y umasenso. Ang gusto ho nila, sila lang ho ang umangat sa buhay. Sila lang ho ang magpayaman. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Fake mint green, thank you naman. Tuloy. Inyo yung diferensya, no?
So kung tayo hayaan lang at nagkakaisa tayo dito, no, na atin yan, no? Atin yang West Philippine Sea, yung exclusive economic zone, maaring sabihin nila hindi nyo teritoryo yan. Totoo, pero meron tayong sovereign rights dito, no? Meron tayong sabihin nga nila na karapatan na i-explore, exploit, i-harness. Tayo lang ang pwede dito na gumawa sa ating West Philippine Sea na yan. Hindi po, yun po yan yung exclusive economic zone po natin. Ang sinasakop po kasi, mga kababayan, ng China ay yung mismong EEZ natin. Opo, yun po yun eh. Sakop na ho natin yun. Ngayon, mga kababayan, yun ho yung inaangkin at pinamigay ni Digong. Kaya ho ngayon mga kababayan, nahihirapan ng Pangulong Bongbong. Sukdulan pa kailangan na humingi tayo ng suporta galing sa Amerika nang sa ganun mga kababayan, hindi tayo binubuli at hindi tayo inaagrabyado nitong mga incheck. Wala na ho pinamigay na ho ni Digong yung mga isla natin Yung karagatan natin, sabi nga niya tubig lang naman yan, hayaan na raw. Pwede po ba yun? Paano naman po yung mga yaman na nakukuha dyan? Wala na mga kababayan. Di ba? Kamalala, pongka, malala. Yung alin, sabi niyang walang assassination. Oo, pwede din. Sinungaling yan. Hayaan nyo na yan. Di ba mga kababayan? Yun po yun, yung pinaglalaban ng gobyerno natin sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung yung ating exclusive economic zone. Hanggang saan yung hangganan. Mga kababayan, yung hangganan natin, nakapaloob doon. Yung mga isla, yung mga katubigan, karagatan, na ipinamigay ni Digong. So maliwanag po mga kababayan. Yan ho yun ipinamigay ni Digong sa China. Ulitin ko, nahihirapan po tayong bawiin sapagkat nga ho, ang dating gobyerno, ang dating Pangulong ng Pilipinas, ang dating administrasyon na si Digong, mga kababayan, ang mismo ang nagpahintulot at nagpabigay nun, mga kababayan. Galing mismo yan sa bunganga niya. Tuloy. And yet, nakakalungkot lang na meron mambabatas na ganun ang kanyang pananaw. Ay, nalulungkot daw, idol. Nalungkot tuloy to si Kirubin. Idol pa naman kita. Nalulungkot daw, nakakalungkot na may ganung mambabatas, na may ganung pananaw. Huwag mo naman sabihin, Kirubin, na parang sinasabi mong, parang sinasabi mo, yung idol ko na si Marcoleta makapili. Parang hindi naman kasi kasasabi niya lang na na itong si Marcoletang idol ko ay atin daw yan sabi niya na Kasasabi niya lang, biglang bumawi mga kababayan. Biglang bumawi, naramdaman niya ang epekto ng mga salita na binitawan niya. Maaari siguro nadulas lang, damage control na. Ang problema, at hindi ko sinasang-ayunan mga kababayan, sisihin yung kagaya kong vlogger. Sana naman idol, Idol Marcoleta, sisihin mo rin. Arnel Paking, thank you naman. Sisihin mo rin. Yung alin? Yung mga vlogger ninyo tulad nito, tingnan nyo to. Tulad nito, Marcoleta idol, sisihin mo to, andali. Tapos, naku po, nakita daw ng kanyang mata. Pakinggan nyo yung chismis nito mga kababayan, Chismoso to, malala Idol Marcoleta, eto sisihin mo. Dahil hanggat nandiyan yan, sa inyo tong mga aso na to, wala. Mangyayari sa inyo, pababa lang ng pababa ng pababa.
Eto na. Pasok. Ala daw mga bagyong bumaba. Tapos naku po, nakita daw ng kanyang mata. Aba sabi ko lintik ng mata niya na talagang nakikita niya yung loob. Nagkaabutan daw. Ano kaya yung inam? Hindi niya na ho dinetalye kasi di naman yung nakikita yung loob. Pero nagkaabutan daw. During the time na nagkapirmahan, sabi ko, O, di ba? Malisyoso ho, mga kababayan eh. Hindi daw nakita yung laman ng loob ng bag pero nagkaabutan. Malay mo naman kung ano laman, di ba? So, gusto niya lang is-chismis para isipin ng mga bobong tagapakinig niya na talagang merong nangyaring bayaran sa Kongreso. Ang tinutukoy po nito mga kababayan yung nangyari nga na botohan, pirmahan ng kung sino yung gustong magpa-impeach kay Sara, mga kababayan. Kaso ang nangyari mga kababayan, wala silang maipakitang ebidensya kaya gumawa na lang sila ng mga litrata na kunyari may pera. Nakita niyo yon? Nung ginawa ng isang vlogger, yung isang vlogger na gumawa ng post na may pera sa harapan ni Romualdez. Kita niyo kung gaano sila ka-fake news. Kaya itong mga kababayan, fake news talaga mga kababayan. Kailangan talagang imbestigan itong mga ito. Dahil mga kababayan, malaki ito na faktor na nakakasira sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya okay, pabor na ipatawag lahat ng mga vlogger at doon tanungin isa-isa kung ano ba itong mga pinaggagawa nila. Paanig nila yan barkada pa nga netong si Banat Bay yun nag-post na yon. Peke na picture mga kababayan nilagyan ng ng pera sa harapan, kunyari yun yung binabayad. Mga kababayan, ganyan ho sila kamangmang, ganyan ho sila, kadesperado. Kailangan ho siguro talagang gumawa ng fake news. Kasi nga naman, kailangan magkaroon naman ng deliver yung binabayad sa kanila. Ulitin ko lang mga kababayan, kung meron mang kailangan bayaran at magbayad mga kababayan, nasa parte ho nila yan. Nasa parte ho ng mga kampo ni Duterte. Ang alin, mga kababayan? Ang mga nagbabayad at binabayaran. Ulitin ko, kailangan nilang gawin yun dahil ho sila ang naghahangad ng kapangyarihan. Hindi ho ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa bunganga niya na rin galing mismo Hindi magbabayad si Pangulong Bongbong Marcos. Ay bakit? Nakaupo na yun So bakit pa magbabayad si Pangulong Bongbong Marcos? Kung nakaupo na. Hindi ba't kailangan maghabol? At kailangan yung mga naghahabol gawin ng lahat ng kaparaanan para maipanalo nila. Makamit nila yung hinahangad nila. So kailangan magbayad sila. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Kung hindi nyo pa rin nauunawaan yung mga DDS na mga supporter, wala na kaming magagawa. Diba? Tuloy. pambihira. Ang lupit nito aside pa po sa mga kinumpirma ng ilang mga congressman na merong tinatawag na tinago silang budget, reserve budget, ika nga, na ibibigay, ipinangako daw. Kita mo, pinangako daw, reserve budget. So, malisyoso po mga kababayan. Sobrang malisyoso yung pagpapahayag nitong isang gonggong din na ito, na aso ni Dikong. Mga kababayan, ito ho yung mga makapanira ganyan lang ho ngayon. Kita nyo, may daw na ngayon. Pero noon, may pamura-mura pa ngayon, bakit hindi ito dalhin sa TRICOM ng maimbestigahan itong mga aligasyon nila, mga kababayan? Di ba? Itong mga aligasyon nila, dapat ho dinadala, dinudulog sa TRICOM dahil nandoon na nga, nag-iimbestiga. Ngayon, patunayan nyo yan. Ilabas mo kung sino yung nag-chismis sa'yo at kung talaga ba na totoo yung mga chismis na yan. Di ba? Malaman natin kasi yung pahayag na ganito mga kababayan, nakakasira ho ito. Saan? Sa isipan ng ating mga kababayan. Nakakasira ho yan. Maliwanag naman. Pag ikaw ay pipirma diyan. So aside from may mga ayuda, pwede ka na mag-download ng ayuda. Download kasi tawag doon yung ida-download mo doon sa distrito mo yung ayuda, ganyan-ganyan. Tapos kunwari DSWD pero ikaw naman ng bida-bida. So ganun na nangyayari, yun ang pork barrel ngayon. Ano bang kinakainggit nyo doon kung magbida-bida yung congressman doon? Ang mahalaga hindi naman nanggagaling sa congressman yung ayuda kundi galing saan? DSWD, galing sa DOLE.
mga kababayan. Anong problema doon? Kung magpakita naman yung congressman doon at tumulong para sa kanyang mga kababayan, obligasyon ang tawag doon. Obligasyon ng isang representante ng isang distrito ang silbihan yung kanyang nasasakupan. Tama po ba mga kababayan? So anong problema kung magbidabidaman ang mga congressman kung nandiyan ang DSWD, DOLE? Wala ho ako nakikita ang problema dyan mga kababayan. Wala ako nakikita unless na ilalagay na nila yung mga mukha nila sa tarpaulin na sasabihin nila, proyekto nila. Di ba? Pag sinabi nilang proyekto nila, may problema tayo. Pero hindi nga ho Maliwanag ho ang pahayag ng ating buting speaker, Martin Romualdez, na na dadaan ho yan sa DOLE, sa DSWD. Hindi ho sa congressman. So, paano nyo masasabi na na proyekto ng kinatawan ng inyong mga distrito? Hindi ho. Di po ba? So, itong mga ito, lubha na ho yung pagkainggit nila sa mga kongresista, mga kababayan. Dahil ho, yung mga kongresista nila, mga kababayan, wala na ho Ubus na. Ubus na, mga kababayan. Wala na ho silang mga kababayan, na magagawa. Wala na rin silang maipon. Di ba? Sabi nga dito, tanim duda. Yun nga ho, itatanim sa isipan ng taong bayan yung pagdududa para ho, nang sa ganun makakuha sila ng simpatsya. Ganun lang naman ho kasimple. Iyan ho ay isang klaseng propaganda. Propaganda para masira ang gobyerno, para masira kung sino yung pinatutungkulan nila. Tuloy. So aside from that, abay balupit daw talaga. Meron pang yung parbagang patong. Kita nyo mga kababayan? May paganong-ganon pa mga kababayan. Ibang klase, gumawa ng propaganda itong mga ito. Hindi naman ho magwawagi mga kababayan Magwawagi ho ba yung mga ganyan? Hindi ho. Never ho na magwawagi yung mga ganyan. Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, tuloy-tuloy lang ang ginagawang proyekto para sa mga Pilipino. Our beloved Boss Mike Cervera.